Di ba po? Naniniwala po ba kayo na mabubuwag ang unity? Parang hindi naman. Kasi yung iba dyan kasi kahit nasabihin mong nasa unity team, may mga hawak pa rin na politiko sa iba yan. Kumbaga sa isang bunga, may maasim, hindi puro matamis. Sir, ano? Yun hindi na pinapakita, yung sa kanilang pinapakita. Dapat, iparehas nila kung pakita, katulad sa atin. Kung anong nagawa nila. Napakita natin, dapat ipakita rin nagawa ni Bibing. Kasi puro na paninira, maganda yan na puro paninira, dapat magtutulungan. Hindi yung puro na lang pangungutya. Tigil na yung pangungutya na yan. Siyempre, si Bongbong dahil siyempre one of the rich, kaya niya magsuporta kahit magkano. Lalo sa mga senior ngayon, bigdagdagan kami ng 500. Yung ano sa senior citizen na talaga? 1,000 na kami. Oh, talaga umaano na, no? Yung 1,000 na raw ang ano namin. 1,000 na kasi nga po yung National Commission na sinulong yan si tatay. At saka maraming mga project si Bongbong ngayon, mga pangkabuhayan, kahit hindi pa na ibigay sa mga tao, at least mayroon nang naumpisahan. Ayan. Gusto ko rin doon makabilak sa mga ganun. Opo, yung national po pagka na i-ano na yan, na ano na sa inyo award, marami pong ano yan, benefits. Ayun. Maraming benefits. Pati sa pangkalusugan yung ayan. Sa pangkalusugan naman namin, kasasa naman kami pumunta, may mga gamot kami. Di ba ngayon, pati sa PGS nga, wala akong binayaran nung dinala ko sa PGS. Wala akong binayaran kasi 5 centavos, wala akong pinagbayaran. Pangalan mo ta? Bernardo It Morillo. Ang It's po, WAP, middle name. From Negros Oriental, ang lolo ko. Ayan. Pero tubong Bicol. Bicol po, pinanganak mismo sa Barangay Marigondon, Piudoran, Albay. Ayan. Salamat. Siyempre, solid note tayo. BBM lang tayo nun. Sir, ano po ang masasabi ninyo patungkol dito sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na di umano ay yung pangako niya daw na 20 pesos na bigas daw? Sa totoo lang, mahirap talagang gawin yung 20 pesos na bigas. Lalo na kung may mga dumarating na bigas na galing ibang bansa. At saka, hindi naman doon natin babasihan yung pangako niya eh. Kasi may nagagawa siya, tahimik lang. May ginagawa siyang maganda, hindi lang nakapokus sa bigas. Ang bigas kasi hindi natin masasabi kung 20. Kaya ang bigay, kaso baka mamaya ibigay niya, murang bigas, hindi rin gugustuhin ng tao, lalo lang magagalit. Sir, may isang mayor po na nanawagan na mag-resign si President Bongbong Marcos. Resign niyo po sa kanya? Political strategy lang siguro yun. Kasi alam mo naman tayo, kung sino yung malakas, pinahihina para lang humina siya. Diba? Hindi niya, siguro, hindi mo naman masasabing kritiko, pero nandun na tayo doon. Sir, anong opinion niyo po? At saan kayo papanig? Ihiwalay na daw yung Mindanao sa Luzon at Visayas. Ay, hindi po. Sayang naman. Mawawala yung Los Biminda. Totoo po yun. Bakit gagayahin natin yung ibang bansa, mayayaman sila. Tayo nasa democratic country. Dapat hindi. Kasi paano tayo pupunta sa Mindanao kung dayuhan na tayo ron, samantalang nasa paanan ng Pilipinas yan. Diba po? Naniniwala po ba kayo na mabubuwag ang unity? Parang hindi naman. Kasi yung iba dyan kasi kahit nasabihin mong nasa unity team, may mga hawak pa rin na politiko sa iba yan. Kumbaga sa isang bunga, may maasim, hindi puro matamis. Sir, ano po masasabi ninyo dahil may isang mayor po na nagsabi na mag-resign na daw si Pangulong Bongbong Marcos? Siguro lang yun. Pakana lang ng mga taga-kabila. Kasi
isang mayor lang yun eh. Sa dami naman nating Pilipino, hindi mangyayari yun. Sir, last question, sir. Mensahe niyo po kay President Bongbong Marcos bilang isang naniniwala sa kanya. Opo, ilang isang naniniwala sa kanya, ito, ang inaasahan ko ngayong bigas. Pero para sa akin, wala na yon. Basta ang mahalaga, tuloy niya lang yung ginagawa niya. Dahil may ginagawa siya, tahimik lang talaga. Yung bang sinasabi na hindi siya, hindi yung katulad ng iba na may nagawa, ibubulgar. Siya hindi po. Magaling siya. So ano rin po ang mensahe natin sa mga loyalista sa 31 million na pumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi yung iba po dyan, nagsisisi po, nabudol daw sila. Sa totoo lang, may ganun ako mga naririnig naman talaga. Pero wala na silang magagawa doon eh. Pinaupo na nila yun. Tsaka ano yun, ang isipin na lang nila, yung pinangakong bigas, wag na nilang isipin yun. Yung gagawin ni Bongbong na iba. Hindi na lang tayo mag-focus sa isang bigas. Dahil yun eh. Nagsisisi sila dahil siguro may pangakong hindi na natupad, pero yan eh. Kumbaga sana maghalungkat sila ng mga ginagawa ni Bongbong. Alam po natin yan. Saka 2 taon pa lang naman. Opo, 2 taon. 2 taon pa lang naman po siya. Yun. Salamat, sir. Okay po. Sige, sir. Sige, sir. Bye po kayo. Okay. Sir, ano po masasabi niyo na ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon? Ay nako, lalo maghihirap po yung Mindanao. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman po makukuha ng pundo ang Mindanao eh. Nandito ang pundo sa NCR eh. Tapos magbubukod sila, saan naman sila mamiresyo? Dito pa rin sa NCR. Kaya karapat dapat, huwag ibukod yung Mindanao. Kasi mahirapan lang ang taong bayan yan eh. Dapat talaga, isama na lang. Magkakaisa ako, hindi kaya ng gobyerno, sumasang-ayon na lang sa kasi para po sa kabutihan natin lahat yan. Magsama-sama tayo, tulungan tayo. Hindi yung puro tayo kanya-kanya ganito, ganon. Dapat tulungan tayo lahat para umunlad yung ating bansa. Opo. So ano naman po ang masasabi niyo sa mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, ang masasabi ko doon, parang hindi maganda eh. Talagang hindi maganda rin paninira na kay Bongbong Marcos eh. Kasi lalo na yung mga ibang ibang vlogger, puro lang paninira. Yung ginagawa ni BBM, yun hindi na pinapakita, yung sa kanilang pinapakita. Dapat iparehas nila kung pakita, katulad sa atin. Kung anong nagawa nila. Napakita natin, dapat ipakita rin nagawa ni BBM. Kasi puro na paninira, hindi maganda yan na puro paninira, dapat magtutulungan. Hindi yung puro na lang pangungutya. Tigil na yung pangungutya na yan. Kung ano-ano pinagsasabi kay BBM, wala yan. So, sir, ano naman masasabi niyo sa kalagayan ngayon? Hindi ko masasabi eh. Kasi parang dapat mo talaga harapin niya yung problema niya. Mensahe mo rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe ko kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy niya lang yung ginagawa niya. Dahil nandito pa rin kami, suportado kita, Mr. President.